Check po natin yung signal kung pangit yung signal. Di po, alam niyo, hindi talaga ako makapag-live ng maayos. Hindi ako makapag-live ng tawag neto, ng mga magagandang topic kasi nga yung signal po talagang problema ko. Mahina yung signal, puputol-putol, kaya hindi po talaga ako makapag-live ng maayos. Pero dahil sige, titingnan muna natin ha kung maglolo ko ba yung signal para alam ko kung paano ako mag-a-adjust. Para alam natin. So what's up madlang people? Kamusta po? So mukhang okay yung signal, no? Titignan natin. Try natin mag-topic. Ang topic natin for today is about the history ng Roman Catholic Church. Chapter 1. No, history ng Roman Catholic Church, chapter 1, yan ang ating topic. Ikaw mo kang daan ka ng daan ha, nagagalaw mo yung cellphone ko ha. Okay. Tayong mga Catholic ay naniniwala na, hi Kuya Ruel Balala, so tayong mga Catholic ay naniniwala na the Roman Catholic Church or the Catholic Church rather ay tatag ni Christ, diba? The Catholic Church was founded by Jesus Christ. At itong history ng Roman Catholic Church, tatalakayin natin dito kung ano yung exegetical context ng Matthew 18 verse 16. Yung Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Diba nasa Matthew 16 verse 18 yon? So ituturo ko sa inyo kung ano yung exegetical context ng Matthew 16 verse 18 para madali nating maintindihan kung ano yung history behind dun sa sitas na yon. So before we start, dapat muna nating alamin kung ano ba yung kahulugan ng true church. What is the meaning of true church? Ayon dito sa www.wikipedia.org, the true church is to be distinguished from the fallen church. The Church of God is composed of those who have truly repented and rightly believe, who are rightly baptized and incorporated into the communion of saints on earth. So, madidistinguish daw natin, ayon dito sa Wikipedia, yung true church based dun sa mga fallen church. So, kapag may fallen church na tinatawag, merong tunay na iglesia. So, ano ba tong mga fallen church na to? Ito yung mga Protestant. Diba? Kumbaga, pag sinabing fallen church, yung mga nagsipagsibulan, yung bigla na lang nagsulputan, yan, mga fallen church yan, sila yung mga fallen churches. So, dahil may mga fallen churches, so meron niyang pinag-ugatan at yun yung true church. So tayong mga Catholic, as we all know, we are not a Protestant. We are a religion. Okay. Ngayon, ayon sa Wikipedia, no, dito sa binasa natin na references nila, no, malalaman mo na ikaw ay nasa tunay na iglesia pag ikaw ay nabinyagan sa ilalim ng mga santo at ng mga banal. Sino ba may banal? Catholic Church lang. May banal ba mga Protestant? Wala. Malalaman mo na ikaw ay nasa tunay na iglesia pag hindi ito nagigiba, pag hindi ito kayang gibain. Ilan ba ang gustong gumiba sa Catholic Church? Almost 50,000 denominations. Nagiba ba? Hindi. Ano pa yung basihan ng pagiging true church? Pag may sumulpot na lang bigla na isang iglesia at magkiklaim na sila ang true church. Tandaan po natin, pag sinabing true church, sa kanya nagsimula ang aral ng pananampalataya. Hindi po pwedeng kumopya o mangopya yung true church. Dapat lahat ay magmumula sa kanya yung aral. Kumbaga lahat ng katuruan ng nasa true church ay original. May sariling calendar, may sariling Bible, may sariling traditions, no? At may sariling mga standard references. Okay. Okay, now, true church. Pag sinabing true church, yan ay makikilala din dapat natin sa pagkakatatag. So, dito muna tayo, no? So, saan ba na itatag itong true church na to? Pag pag-uusapan natin ang Christianity, saan ba na itatag ang Roman
Catholic Church. Mahalaga yan kung saan na itatag. Hindi pa pwedeng sa Pilipinas, ha? Hindi pa pwedeng sa Amerika. Dahil ang Christianity, ang founder dyan ay mga Hudyo. So dito sa www.worldhistory.org, ang gagamitin natin ay World History Encyclopedia State. Jerusalem is a major holy city for the three Western traditions of Judaism, Christianity, and Islam. It sits on spurs of bedrock between the Mediterranean Sea and the Dead Sea area, to the north and west. It tapers off to the Jezreel Valley and the hills of the Galilee, while to the south lies to the Judean deserts. So ayon dito sa World History Encyclopedia na ang Jerusalem daw ay tinatawag siyang Holy City. So banal na bayan, banal na syudad, Holy City siya. At meron daw 3 silangang tradisyon, 3 Western traditions. At itong 3 silangang tradisyon na may tradisyon na umiiral daw sa Jerusalem ay ang Judaism, which is ito ay sa mga Hudyo sa panahon ni Abraham. Ang Christianity, which is the Catholic Church sa panahon naman ng mga apostles at ni Christ, at Islam. No? Etong 3 to ay tinatawag na Abrahamic religion. Wala pong Protestant dito. So meaning to say, malinaw na ang Catholic Church ay napasimulang itatag at maitatag sa bayan ng Jerusalem. Kaya kapag ang isang iglesia ay hindi lehitimo at hindi kinikilala ang pagkakatatag sa bayan ng Jerusalem, hindi po yan pwedeng tumindig na sila ay tunay na Kristiyano. Dahil ang tunay na Kristiyano ay may simbahan na natatangi, na nakatatag sa bayan ng Jerusalem na siyang kinikilala ng mga Hudyo. Kaya kapag wala silang iglesia dun sa bayan ng Jerusalem, hindi sila kilala ng mga Hudyo. Pag hindi sila kilala ng mga Hudyo, ibig sabihin, sulpot sila. Kasi si Kristo ay Hudyo, sa bayan ng Hudyo siya nagtatag ng iglesia, kaya marapat lang na ang mga Hudyo ay kilala ang iglesia na tinatag ni Kristo. Kapag hindi kilala ng mga Hudyo, ang kinaaniban nilang sekta, peke yan. Tatag ng taong makasalanan. Okay. Ang bayan ng Jerusalem, ito ay isang monotheistic religion na binubuo ng 3 Western traditions. Ito ay ang Judaism, the Christianity, which is the Catholic Church, at Islam. Kapag hindi tatag sa Jerusalem ang iglesia mo bilang isang tunay na Kristiyano, peke ang kinaaaniban mo. Pag hindi sa Jerusalem tatag ang iglesia mo, Protestante ang iglesia mo. At hindi Protestante ang tatag ni Kristo, kundi isang religion na tinatawag na monotheistic religion, which is ang Islam, the Catholic Church, and Judaism. Now, dahil sa Jerusalem, naitatag ang Catholic Church. Dito tayo ngayon sa pinag-uugatan kung bakit maraming nagsusulputang sekta. Babasagin natin at gigibain natin yung pinagmamalaki nila na sila daw ang nasa sitas na to. Matthew 16 verse 18, ano ba ang diwa nito? Pinag-aagawan ng 45,000 na sulpot na kami ang nasa Matthew 16 verse 18. Ano ba talaga ang diwa nitong Mateo na to? Okay. Mateo 16 verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So yan pala, yung Matthew 16 verse 18, mababasa dito na si Kristo ay nagtatag na ng iglesia, nagtayo ng iglesia. At itong iglesia na to na kanyang tinayo, ito ang Christianity. So dito tayo sa www.wikipedia.org. Saan ba naganap tong Matthew 16 verse 18 na to? Doon muna tayo sa lugar. Para malinaw, hindi siya mahirap maintindihan. Ang Matthew 16 verse 18, saan ba ito nangyari? Gagamit tayo ng mga references.
www.wikipedia.org. Ang sabi rito, Matthew 16 is the 16th chapter in the Gospel of Matthew in the New Testament section of the Christian Bible. Jesus begins a journey to Jerusalem from the vicinity of Caesarea Philippi, near the southwestern base of Mount Hermon. Tatandaan nyo to mga kapanalig, ang Matthew 16 verse 18 ay naganap sa Caesarea Philippi. Gamit pa tayo ng isa, www.biblereferences.com states, it takes place about 25 miles north of the Sea of the Galilee in the district of Caesarea Philippi. So yung Matthew 16 verse 18, yan daw ay nangyari 25 miles north of the Sea of the Galilee in the district of Caesarea Philippi. Diyan siya naganap. Caesarea Philippi, yung Matthew 16 verse 18. Now, ang Matthew 16 verse 18, yan ay tuwirang nilalahad ng kasaysayan na naganap sa Caesarea Philippi. Ngayon, aalamin natin ngayon kung ano bang meron sa lugar ng Caesarea Philippi at saan ito matatagpuan. Kasi doon nagtayo si Kristo ng iglesia eh. So saan ito matatagpuan? Anong meron doon? Bakit sa dami naman ng lugar? Bakit sa Caesarea Philippi pa? Okay. Dito tayo sa www.biblehistory.com. In the winter before his death, Jesus Christ brought his disciples to Caesarea Philippi. No? Where he revealed to his disciples for the first time that he was indeed the Jewish Messiah. The city of Caesarea Philippi, also known as ancient Panias, was situated way in the north about 30 miles past the Sea of Galilee on a terrace at the foot of Mount Hermon on its southern slope about 1,150 feet above sea level. No? Above sea level. So meaning to say dito, ang sabi, winter time. Bago daw mamatay si Kristo, sinama ni Kristo ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad sa Caesarea Philippi. No? Sa Caesarea Philippi. Sabi dito, where he revealed to his disciples for the first time that he was indeed the Jewish Messiah. The city of Caesarea Philippi, also known as ancient Panias. Ayun ang pangalan niya, no? Panias. Okay. Pag-aralan natin ang kasaysayan ng Caesarea Philippi na kung saan dito matatagpuan kung ang Iglesia ni Kristo na Matthew 16 verse 18. Itong references ko ay galing mismo sa holylandsite.com. holylandsite.com. Mismong lugar ng Caesarea Philippi ito. Ito ay mismong kung saan naganap ang pag-uusap ni Pedro at ni Kristo. At pagpapatibayin nating mga Katolikong kapanalig ko na tayong mga Katoliko lamang ang nag-iisang tatag ni Kristo. Pagtitibayin natin yan sa kasaysayan. Okay. Dito tayo sa references holylandsite.com. The Caesarea Philippi, saan to matatagpuan? Location. Una, few other places in Scripture will provide so much meaning by understanding the location. Sa kasulatan ng Bagong Tipan, mas lalo daw natin maiintindihan kung ano ang exegetical context ng New Testament kung tayo daw mismo ay makakapunta sa Caesarea Philippi. Malamang, malalaman yung history. Diba? Kaya yung mga lugar dun sa New Testament, maiintindihan natin ng mas malalim.
Dahil ang nasa likod ng New Testament ng mga kasaysayan na yan ay nandoon mismo sa mga lokasyon kung saan naganap yung mga naging tagpo na mababasa natin sa New Testament. Kaya pag nagpunta daw tayo dun sa mga lugar kung saan nangyari o naganap yung mga naging tagpo na mababasa natin sa Biblia, mas lalong magiging malalim ang pangunawa natin kung ano ang tunay na naganap na nakasulat sa Bible. Okay. Ikalawa, it was here that Peter made the divinely inspired declaration that was Jesus Christ, the Son of the living God. Sa Caesarea Philippi, yung bayan ng Caesarea Philippi, which is yan ay matatagpuan sa Matthew 16 verse 18, yung bayan na yan, dyan unang nireveal ni Kristo na siya ay bugtong na anak ng Diyos. The Son of the living God. Diyan niya una yung nireveal sa kanyang mga alagad. Diyan sa Caesarea Philippi. Kaya nga ang sabi, pumunta kayo ng Caesarea Philippi nang malaman ninyo ang kasaysayan ng New Testament. Ikatlo, Caesarea Philippi was an impressive Greco-Roman city near a huge spring that comes out of a cave and is one of the main sources of the Jordan River. Yung Caesarea Philippi daw ay isang Greco-Roman city. At meron tayong makikitang kuweba doon. Yung kuweba na yon, doon nagpunta sila Kristo. Doon sila nagpunta, doon sa lugar na yon. Doon nag-usap-usap sila si Kristo at ang mga alagad. Na which is ngayon, dahil nagkaroon ng lindol, may tubig na lumalabas doon sa kuweba. Okay. Kaapat. It's about 30 miles or 48 kilometer north of the Sea of Galilee and is at the foothills of Mount Hermon. So, 30 miles of 48 kilometers siya magmula doon sa dagat ng Galilea. And it is the foothills of Mount Hermon. So, nasa paanan siya ng Mount Hermon. 48 kilometers mula sa Sea of Galilee para makarating ka doon sa Caesarea Philippi. Okay. It was close to a high place where Jeroboam set up a golden calf for the northern tribes of Israel to worship, which led to their downfall. So si Jeroboam, no, alam ko, pagano to doon din daw makikita sa lugar na yon kung saan sumasamba ang mga pagano. Nandoon sa Caesarea Philippi, ayun yung giniba ng mga alagad. Yung mga pagans, yung mga kinausap nila Pablo, na wag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Isa yon ang Caesarea Philippi nandoon. At isa na rito, di ba sabi niya, it was close to a high place where Jeroboam set up a golden calf for the northern tribes of Israel to worship, which led to their downfall. So si Jeroboam, yung mababasa natin sa New Testament na nag-utos na sumamba kayo sa gintong guya. No, sa gintong guya. Sumbay nyo to. Nandoon sa Caesarea Philippi. Malalaman ninyo ang kasaysayan pag nagpunta kayo doon. Dito tayo sa pang-anim, in around 1000 AD, there was an earthquake that collapsed part of the cave and changed the water flow now that there comes out of the ground below the cave. So yung kuweba doon, na kung saan nag-usap, kuweba yun Yung Matthew 16 verse 18, kuweba yun. Oh, hindi nyo alam yan mga sulpot, wala kayong alam sa history, kuweba yun. Yung sinabing, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Pumasok sila sa kuweba. Yung kuweba na yon na nasa Matthew 16 verse 18 na pinasukan nila, dinadaluyan na ng tubig dahil sa lindol. Doon nag-usap si Pedro. Caesarea Philippi, bawal protestante doon. Katoliko lang ang pwedeng pumunta doon. Okay. Dito tayo sa historical background ng Caesarea Philippi. Ang sabi rito, this place has been associated with intense false god worship and evil for many years. So yung wala pa si Christ, no, yung wala pa si Christ, hindi pa siya namamalakaya,
ang Caesarea Philippi ay pinamumugaran ng mga pagano. Pinamumugaran na yan, ang dami ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang Caesarea Philippi. Kalawa, Baal worship took place here during the period of the kings of Israel. So dito din sa Caesarea Philippi, dyan din naganap ang pagsamba ng mga pagano kay Baal. Yang history na yan, kaya kung papasyal kayo sa Caesarea Philippi, dyan nyo malalaman kung saan ding mga locations naganap ang pagsamba ng mga Israelita kay Baal. Ikikwento sa inyo yan ng bayan ng Caesarea Philippi pag pumunta kayo. Okay, katlo. King Jeroboam set up a golden calf not far from here and commanded all the Israelites in this area to worship it. Si Jeroboam, siya yung nag-utos naman sa mga sinaunang Israelita na sambahin nyo ang gintong guya. Di ba nasa Bible yon? Pagsamba sa gintong guya. Siya rin na nag-utos sa mga sinaunang Israelita. Nandudun din nyo naganap sa Caesarea Philippi. Pinamumugaran yan ng mga pagano, ng mga Diyos-Diyosan, ang bayan ng Caesarea Philippi. Okay, kaapat. Later, under the Greeks, it became the key place of worship to the fertility god Pan. Pan was a half-human, half-goat-looking creature. So, nung nawala natibag na si Baal, no? Natibag na yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Israelita, no, ng mga pagano, may lumitaw sa ilalim ng mga Grego, no, na nakapunta sa bayan ng Caesarea Philippi. May mga Greekan na nakarating doon at tinuruan nila ang mga Israelita na sambahin si Pan. Siya ang god ng fertility. Ang itsura naman ni Pan na to, siya ay half tao at half kambing. Kaya di ba may makikita tayo, yung mga kambing na may ano-ano rito, parang may tatak-tatak dito, tas kambing, yun, ayun si Pan. Dinala yon ng mga Greekan sa Caesarea Philippi para persahin ang mga sinaunang Israelita noon na sambahin yung yung tawag nito, yung Diyos-Diyosan na yon, yung God of Fertility na yon. Okay. Now, then the Romans incorporated it into a place of false god worship as well. So nung sinasamba na siya ng mga Israelita itong si Pan, no, dahil nakarating ng Caesarea Philippi, nakiisa ang mga Romans. Pinagawan nila ng altar yan. Doon mismo sa Caesarea Philippi. Doon mismo sa bayan na kung saan nag-usap si Pedro at si Kristo na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Pinagawan nila ng mga dambana yan. No? Okay. Caesarea Philippi was originally called Panion or Panias. After the Greek god Pan, later it became known as Banias. So, nung naging Diyos na ng Caesarea Philippi si Pan, which is dinala yan ng mga Greekan, ang naging pangalan noon ng bayan ng Caesarea Philippi ay Paneas. Panias. No? At dahil nung natapos naman yung era ni Pan, yan ay tinawag na Banias. So marami siyang naging pangalan ang Caesarea Philippi kung saan naganap ang Matthew 16 verse 18. Ngayon, ito namang si Herod, the great son Philip, no, yung pinakamagaling na anak ni Philip, si Herod, established it as the capital of his territory and named it Caesarea. To honor the emperor of Rome, it became a large, flourishing Roman city. So, nung naupo na itong si Herod, yan ay tinawag na Caesarea para parangalan ang emperador ng Roma. At dinikit dito yung pangalan ni Philip. Kaya yan tinawag na Caesarea Philippi.
Diyan naganap ang Matthew 16 verse 18 ha. Hindi nyo alam to, mga sulpot kayo, tamad kayong mag-aral. Okay. Now, it was known as Caesarea Philippi to distinguish it from other cities with the same name. So, itong lugar nila ay nakilala sa iba't ibang lugar. Sumikat masyado ang Caesarea Philippi. Now, during the time of Christ na, namamalakaya na sa Caesarea Philippi. During the time of Christ, there were 5 main areas of worship to false god that took place. So, nung namamalakaya na yung mga alagad, yan na yung dinudumog na si Christ, nagtuturo na siya dun sa bayan ng Caesarea Philippi. Meron daw 5 na mga lugar na kung saan sumasamba ang mga Israelita during that time sa mga Diyos-Diyosan. Can you imagine? Sino ang kino-convert ni Christ? Judaism lang ba? Hindi, kasama pagano. Kaya dapat ang mga protestante, meron kayong kinonvert na pagano dahil maraming kinonvert si Christ na mga pagano. Nung nagtuturo, nangangaral si Kristo sa Caesarea Philippi, which is kung saan naganap ang Matthew 16 verse 18, may 5 lugar sa Caesarea Philippi na may na puro pagano, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano-ano ba to? Okay. Una, pag nagpunta kayo sa Caesarea Philippi, history to ng Matthew 16 verse 18. Hindi nyo ako pwedeng pamalian. Unang lugar ng mga pagano na umiiral sa panahon ng pamamalakaya ni Christ. Herod the Great built a temple right at the mouth of this huge spring to honor Augustus Caesar. Gumawa ng templo si Herod. Bakit? Para kay Augustus Caesar. Isang lugar. Okay. Kalawa, a courtyard area to the worship of Pan. Ito yung Diyos-Diyosan ng mga Grikan. Naabutan ni Kristo to. Yung nag-worship kay Pan, God of fertility, at saka yung kay Herod. Nagpagawa pa ng templo ni Augustus Caesar. No? Okay, 3. A temple dedicated to the false god Zeus. So naabutan din to ni Christ. Nung nangangaral at namamalakaya, kasama niya ang mga 12 apostles, even the disciples, umiiral na ang Diyos-Diyosang si Zeus. 3 na yan. 4, an upper tomb temple of the dancing goats. Ito yung yung kay Pan. Nagdundudo naman, nagsasayaw yung mga nagko-costume ng kambing, sinasamba nila si Pan doon. 4 yan. 5, a lower tomb temple of the dancing goats. Kung may upper temple ng dancing goats, merong lower temple ang dancing goats. So tong 5 to na lugar o lokasyon ng kung saan ang mga Israelita ay sumasamba sa mga pagano ay nasaksihan ni Christ. Kaya dapat, kung kayo ay talagang tatag ni Kristo, meron kayong na-convert na pagans. Kasi during that time, nung hindi pa nagtatatag si Christ, sa Matthew 16 verse 18 ng iglesia, may mga pagano nang umiiral. At itong mga pagans na to na umiiral sa bayan ng Caesarea Philippi kung saan naganap ang Matthew 16 verse 18, mga na-convert yan. Kaya nga 'di ba yung mga apostles nagpunta sa iba't ibang lugar, anong mga na-convert? Protestant ba? 'Di ba hindi? Ano na-convert nila? Mga pagano. Kaya dapat, ang tunay na church, dapat may ma-convert kayong pagano. Pag walang na-convert na pagano, ang sekta mo, peke yan. Nag-convert si Christ ng mga pagans. Kaya dapat lang na mag-convert kayo ng mga pagano. Hindi kayo pwedeng magko-convert ng protestante, ng Kristiyano, i-convert mo, Kristiyano na nga. Ang kino-convert ni Christ noon, yung mga hindi Kristiyano. Kaya dapat kayo, nagko-convert kayo ng mga hindi Kristiyano katulad ng mga pagano. Hindi ng mga Kristiyano na gagawin mo pang Kristiyano. Hindi nag-convert si Christ ng Kristiyano na. Ang kinonvert niya, pagano.
unang-una. Okay. Sunod. It was a worldwide gathering place of worship to numerous false god. So, etong Caesarea Philippi, ito yung pinakapaboritong lugar ng mga Israelitang puntahan para sumamba at magtipon-tipon dun sa Diyos-Diyosa nila. Diyan sila nag-gathering, kanya-kanya sila ng pwesto. Ay, dito ako sa Upper Dancing Goat, dito ako sa Lower Temple, doon ako sa Temple ni Pan, doon ako sa Temple ni Augustus Caesar. Kanya-kanya sila ng punta, yung mga Israelitang pagano. At ang paborito nilang lugar na puntahan, yung Caesarea Philippi, kung saan naganap ang Matthew 16 verse 18. Okay, sunod. It was literally considered the gate of the underworld or Hades by the known world at that time. Yung kung saan naganap na, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Yung mga taga Caesarea Philippi, kung saan naganap ang Matthew 16 verse 18, kinikilala na siya ng lahat ng mga Israelitang nakatira doon na gate of the underworld o Hades. Ibig sabihin, kinatatakutan, pinto ng impyerno, kaharian ni Satanas. Ganon. Yun ang lugar na pinuntahan ni Christ at ni Peter na hindi kayang puntahan ng mga Israelita na naninirahan sa Caesarea Philippi. Okay. Children, anong meron doon? Sa pinuntahan ni anong meron doon sa di ba nag-usap si Christ sa si Peter, sabi ni Kristo, "Hoy Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades hindi makakapanaig laban dito." Bakit takot ang mga Israelitang puntahan 'yon? Bakit siya sinumpa? Sinumpa 'yun yung pinuntahan ni Christ na cave 'yun Yung pinuntahan nila doon sa Matthew 16 verse 18, sinumpa 'yun. Bakit sila natatakot? Yung mga taga-Israelita na walang sino man ang pwedeng pumunta ron. Bakit? Because children would be thrown alive into the entrance to the cave as a sacrifice to the god of fun, believing this would appease the gods and bring fertility to their crops. Doon pinapatay yung mga sanggol. Inaalay nila yon sa Diyos-Diyosang sipan, na dala-dala ng mga Greekan. So yung bato na sinasabi mismo doon pinapatay yung mga baby. Naniniwala sila na kapag nag-alay sila ng sanggol doon sa Diyos-Diyosang sipan, magiging masagana ang kanilang mga ani. Kaya takot na takot ang mga Israelitang pumunta doon kasi doon inihahagis yung mga sanggol bilang sakripisyo. Imagine niyo kung nandoon tayo, makikita mo mga baby hahagis. Ano kaya nararamdaman ng nanay, di ba? O tsaka nung tatay, nung magulang, pag yung anak nila ang napiling alay. Biruin mo iaalay sanggol. Di ba masakit yun sa mga magulang? Doon tinatapon kung saan nagpunta sila Christ. Kaya takot na takot yung mga Israelita doon. Napuntahan yun. No? Yung Matthew 16 verse 18, yung lugar yun, yung kuweba. Okay. Now, some even believe that men would mate with goats in the courtyard of Pan and on the tomb temples in ritualistic fertility acts, believing this would help their crops. They also have goats as well in these areas. So nagkaroon din doon sa Caesarea Philippi na niniwala ang mga dating paganong Israelita na dapat silang makipag-sex sa kambing. Nakikipag-sex ang mga paganong Israelita sa kambing, yung mga sumasamba kay Pan. Naniniwala sila na kapag sila ay nakipag-sex sa kambing, magkakaroon sila ng masagana, ng kasaganahan sa buhay. Kaya ganun din ang ginagawa nila, nakikipagtalik sila sa kambing. I can't even imagine. Okay, 14. It was a sick cesspool of evil and represented the worst Satan and sinful humanity could offer. Yung mismong lugar kung saan nagpunta si Christ at si Pedro, yan ang pinaka-isinumpang lugar
na walang sino mang tao ang dapat pumasok dahil kakilakilabot, kasumpa-sumpa, bakay ni Satanas. Imagine niyo dinala ni Kristo ang alagad na kung saan yung lugar na yun pinagbabawal pasukin ng mga Israelita. Yung Pedro sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, pinagbabawal yun pasukin. Dahil karumal-dumal, karimari-marim yung lugar na yun. Anong ginawa ni Christ? Pumunta. Pinasok, nagtsikahan pa sila, di ba? Imagine niyo bilang mga Hudyo, ano yung nararamdaman ng 12 apostles? Di ba? Bilang mga Hudyo, ano kayo nararamdaman ng 12 apostles? Bawal to sa bansa, sa lugar natin. Bakit natin papasukin, Panginoon? Hindi, basta pasok. Di ba? Ganun sila kapasaway. Bawal Pag sinabing bawal, wag mong pasukin, isinumpa yun. Magiging masama ang tingin sa'yo ng mga Israelita pag nakita ka. Pero anong sabi ni Christ sa kanila? 12 apostles, hindi, pasok, walang bawal-bawal. Siguro ganun si Christ, no? Pasukin yan. Ano ni Satanas yan? Hindi pwede. So, pinasok pa rin nila, no? The disciples were very uncomfortable coming to this eerie, demonic, dark place, and no good Jew would have even considered coming here. So, yung inaya sila ni Christ, na pumasok tayo dito, Pedro, dito tayo, sa kuweba ng, kung saan tayo magtatatag ng iglesia, sabi ni Christ, pasok tayo. Nung pumasok ang mga alagad, hindi sila naging komportable. Walang sino mang Hudyo ang mangangahas na pumasok doon. Kaso wala silang magawa. Sinabi ni Christ oy, pasok. Pasok. Pero nung pumasok sila ron, hindi sila komportable. Kasi syempre alam nila yun traditions ng Judaism yan Diba? Traditions ng Judaism, kinamulatan, kinalakihan, alam nila yung history nung cave na yon. Bakit kami papasok? Kaso wala silang choice. Sabi ni Christ, sinabi ko, pumasok kayo. Ganon sila kapasaway. Kaya tingnan mo nangyari kay Christ, pinako. Marami silang nilalabag na batas ng Judaism, isa na yan. Yung kuweba na yan. Na kung saan nag-usap si Christ at saka si Pedro, bawal doon, bawal may makapasok doon. Paano ang doon, Protestant? Walang Protestant na makakapasok doon, wala nga sila sa bayan ng Jerusalem, doon pa kaya sa kuweba. Di ba? Hindi na nga sila kinikilala ng bayan ng Jerusalem, papasok pa sila doon sa kuweba, tindi. Ang tindi. Di ba? Okay. However, Jesus purposefully brought his disciples here to embed within their hearts the imperative truths of who he was, what the mission of his church and would be, and the outstanding power his church would have over evil through him. So bakit ba siya dun dinala? Bawal diba? Bawal dun yung Pedro sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, sa kuweba yun. Bawal yun. Dun naganap sa kuweba Bakit ba doon dinala ni Kristo ang mga apostol? Para patunayan sa mga alagad ni Kristo na walang makakapanaig sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito mismo sa kinatatakutan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, dito ko itatayo ang Catholic Church. Kaya yung lugar na yon, na which is matatagpuan sa Caesarea Philippi, kinikilala doon na simbahan Catholic Church. Dahil alam ng Judaism yan, alam ng Islam na nasa bayan ng Jerusalem, na nandoon sa syudad ng Caesarea Philippi, na pumasok ang mga Katoliko dun sa kuweba na yon na siyang ipinagbabawal sa panahon ng mga sinaunang Israelita. Katoliko mga pumasok doon. Hindi INC, hindi MCGI, hindi SDA, hindi Jehovah's Witness, hindi Mormons, hindi si Kibuloy, hindi si Master Pope. Catholic Church. Kaya yung Matthew 16 verse 18 na yan, Katoliko yan. Dahil naganap yan sa loob ng kuweba, isinumpang kuweba sa bayan ng Caesarea Philippi na walang sino man ang maaaring pumasok.
pero ang nangahas na pumasok doon si Christ, kasama ang kanyang 12 alagad. At kung sila ay pupunta sa bayan ng Caesarea Philippi, malalaman nila na ang kasaysayan na ang mga pumasok doon mismo sa kuweba, kung saan doon mismo nagtatag si Kristo ng iglesia, ay mga Katoliko. Kaya kinikilala ng Jerusalem ang Catholic Church, isa yan. Dahil nagtatag si Christ ng iglesia, which is the Catholic Church, sa Caesarea Philippi. Hindi pwedeng i-claim ng Protestant yan. Wala pong Protestante sa Caesarea Philippi, kung saan doon mismo sa lugar na yon itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia. Malinaw po ba? Okay. Pag nagpunta kayo sa Caesarea Philippi, ano ba yung mga historical places doon? No? Doon sa kung saan naganap ang Matthew 16 verse 18, Caesarea Philippi yan. Walang Protestant doon, ha? Catholic Church lang ang kinikilalang Kristiyano. So ano yung mga historical sites or places doon sa Caesarea Philippi? Doon natin makikita yung cave entrance. Yung cave entrance na sinasabi, yun yung kuweba na papasukin mo para makarating ka doon sa Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nandoon yun sa Caesarea Philippi. Nandoon yung cave entrance, place the large spring was located. Kaso inaagusan na siya ng malinis na tubig dahil sa lindol. Ikalawa, sa Caesarea Philippi, doon natin makikita ang templo ni Herod, na tinatawag na Temple of Augustus, kung saan sumamba ang mga sinaunang Israelita sa mga Diyos-Diyosan at sila ay mga pagano. Doon natin makikita din ang courtyard of the false god na si Pan. Si Pan ay god ng fertility na dinala ng mga Grikan sa Caesarea Philippi, na siyang pinilit niya na sumamba, pasambahin yung mga Israelita kay Pan, God of fertility. Nandoon ang kanyang courtyard. Nandoon din ang Temple of Zeus. 'Di ba? Mababasa natin sa banal na kasulatan sa New Testament ay may Zeus nang umiiral. So yung mga sumasamba kay Zeus ng mga sinaunang Israelita, bilang sila ay mga pagano during that time, nandoon ang templo. Makikita, nakatindig pa. Nandoon ang Upper Tomb Temple of the Dancing Goats. Ito yung, nandoon yung mga, doon tawag ito? Sa Tomb Temple of the Dancing Goats, dyan sila nakikipag-sex sa mga kambing. Parang ritual ng mga pagano na makipag-sex sa mga kambing para daw maging masagana ang kanilang pag-aani. Nandun din ang Hermon Stream, flows from the cave entrance. Nandun daw yung Hermon Stream. Nandoon! Sige, walang Protestant church dito. Nandun ang Byzantine Rite, Byzantine Church. Ang Byzantine Church, yan ay Catholic Church na sakop ng Eastern Orthodox Catholic. May Byzantine Church po sa Caesarea Philippi, kung saan naganap, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Wala pong Protestant churches sa Caesarea Philippi, huwag kayong fake news. Nandun na makikita ang Cardo, ang Mowat, ang mga church, ang Crusader Church. Ano tong Crusader Church? Catholic Church. Palace of Agrippa II. Ano tong Palace of Agrippa II? Etong Palace of Agrippa II, etong Agrippa na tinatawag, ito yung hari na kung saan na-encounter ni Pablo, ni Pedro, ni San Ignacio, at ni Evodius. Etong Palace of Agrippa, yung haring Agrippa na to, ang siyang naging responsable kung bakit tayo tinawag na Kristiyano. Si Agrippa ang responsable na nagbigay sa atin na tatawagin tayong Kristiyano bilang panlalait na tayo ay tagasunod ng tao na which is isang pagano. Palace of Agrippa. Maraming pinatay na Kristiyano yan. Katoliko, ha? Hindi Protestante. Nandoon yung floor mill at nandoon yung Roman bridge.
Ang references ko, ito mismo ay hango sa holylandsite.com. holylandsite.com. History po ito sa Holy Land. Hindi nyo pwedeng pamalian to. Sabi ko sa inyo, chapter 1 pa lang to, hindi ko pa nasusulat yung chapter 2. Pag sinulat ko pa yung chapter 2, wala na kayong mailalatag sa mga Katoliko kung kapanalig. Pagtatanggol ko lahat yan. History to. Hindi nyo pwedeng pamalian to. Okay. Dito tayo sa usapin ng Caesarea Philippi sa Biblia. Diba? Like what I've said, mga kapanalig, bigyan natin ng diin. Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Ang Matthew 16 verse 18 ay naganap sa Caesarea Philippi. At dito sa Caesarea Philippi ay mayroong isang kuweba na isinumpa na hindi maaaring pasukin ng mga Hudyo, na kung saan si Kristo ay naglakas loob na isama ang 12 alagad na pasukin ang kuwebang ito, na kung saan dyan nag-usap si Kristo at si Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang bato na kung saan itinatag ang iglesia, which is the Catholic Church, doon pinapatay ang mga sanggol para ialay sa Diyos-Diyosang si Pan, the God of fertility, na isinumpa ng mga sinaunang Israelita na walang sino man ang pwedeng pumasok doon dahil yon ay templo ni Satanas. At sa panahon na buhay pa si Christ, ang mga apostles, tinawag yon na underground Hades, underground hell. Yon, alam na yon. Ayun na yung tawag sa kanya, impyerno. Okay. Dito tayo. Caesarea Philippi ayon sa Bible. Una, ang paghahayag ni Apostol Pedro patungkol sa Panginoong Hesukristo. No? Sa Caesarea Philippi to nangyari. Sa Caesarea Philippi to. At yung naghayag si Pedro patungkol sa kalikasan ng Panginoon o patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, naganap yan sa Caesarea Philippi. Okay. Nung narating ng Panginoong Jesus ang distrito ng Caesarea Philippi, tinanong ni Kristo ang kanyang mga alagad. Yung tanungang ito ay naganap sa bayan ng Caesarea Philippi, which is Katoliko lang ang kinikilalang Kristiyano. Anong tanong to? Anong tanong to? Ang tanong na ito ay mababasa sa Mateo 16, versikulo 13 hanggang 15, ang pahayag ni Pedro patungkol kay Jesus. Ang pag-uusap na to, mga kapanalig, na babasahin ko ay naganap sa Caesarea Philippi. Anong sabi? Nang dumating si Jesus sa bayan ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi naman po na kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong sila ulit ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Nangyari yan sa Caesarea Philippi. Kaya kapag mababasa nyo yan, yung talatang yan, sa Caesarea Philippi yan, wala pa pong protestante noon. No, tatandaan niyo po yan. Ayun ang tinatawag na exegetical context. Dapat alam natin to. Para hindi tayo madaling maligaw, no? So, itong mga pag-uusap na to, yung nagpahayag, yung mga alagad, patungkol kay Kristo, o yung pahayag ni Pedro patungkol kay Kristo, nangyari yan sa Caesarea Philippi, kung saan naganap ang Matthew 16 verse 18. Ngayon, para maintindihan at maunawaan nating lubos ang mga konteksto ng aklat ng Mateo 16, kailangan muna nating maintindihan yung malaking katangian niya sa mga apostol at ano ang dahilan bakit siya nagtanong ng ganon. Dapat alam natin muna ito. Ang katanungan ng Panginoong Jesus sa mga alagad na kung sino siya, di ba nagtanong siya? Teka na po. Alive ako.
Ngayon, mga aso ko po kasi lumalabas. Ngayon, dito tayo. Bakit nga ba ang sinabi, bakit ano ba yung point ni Christ para sabihin niyang sino ako? 'Di ba nagtanong siya, tinanong niya yung mga alagad niya, 'di ba sabi, tinanong sila ulit ni Jesus, ngunit para sa inyo sino ako? So para maintindihan natin tong konteksto na tong aklat ng Matthew 16, kailangan muna nating maintindihan yung tanong na iniwan ni Christ sa kanila. Yung tanong na iniwan ni Christ sa mga alagad, at ano ba yung dahilan? Bakit ganon na naging tanong ni Kristo sa kanila? Okay. Ang katanungan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na kung sino daw siya, or kung ano yung tunay na pagkakakilanlan base sa kanila, or kung ano yung mga opinion nila, kung sino ba si Kristo para sa kanila, or kung ano yung halaga ni Christ. Kasi ganun yun di ba? Tatanong niya yung mga alagad, para sa inyo mga alagad, sino ako? Alam nyo ba halaga ko? Di ba? Anong pagkakakilanlan ko para sa inyo? May idea ba kayo? Ganon ang tanong ni Christ sa kanya. Kung ating uunawaing maigi o sasaliksikin yung mga talata na ating binasa, nasa lugar sila kung saan ang mga Diyos-Diyosa ng mga pagano na sinasamba literal noon. Nandudun sila sa loob ng kuweba. Kung saan natatakot yung mga tao, yung mga Hudyo, doon nagtanong si Christ. Doon sa kung saan sinabi ni Christ, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Doon sila kinausap ni Christ. Doon sa lugar na nakakatakot. Na naging tradisyon ng mga Israelita na wag mong pasukin kasi sinumpa nga. Imagine mo, nandun kayo sa sinumpang lugar, sa tanungin sila ni Kristo, sino ako? Sino ako? Ganun ang tanong ni Christ ngayon, no? Bakit ba ganon? Tapos nandun pa sila sa sinumpang lugar. Bakit ganon? Pinapakita kasi ni Christ na siya ang tunay na Diyos na dapat sambahin. At doon niya itatatag ang kanyang iglesia upang tapatan na kung ang sinasamba dito ay mga pekeng Diyos, pues akong si Kristo ang buhay na Diyos na dapat sambahin. Kasi yung lugar na yon, marami ng Diyos-Diyosan ang doon, na naitatag. No? Marami ng Diyos-Diyosan. Sabi ni Kuya Ran Bagolor, magkano na bang sweldo ni Meta sa'yo, Brad? Wala po ako sinasahod dito. So, dun sa lugar na yon, maraming Diyos-Diyosan na sinamba yung mga tao. So, kaya nagtanong si Christ, dun mismo sa harap, kung saan itatatag ni Christ ang kanyang iglesia. Diba? Tinanong siya na, mga alagad, sino ako sa tingin nyo? Diba? Gusto niyang ipamuka na kung nagagawang sambahin ng mga pagano ang mga pekeng Diyos na to, patutunayan ko sa oras na to na ako ay tunay na Diyos at buhay na Diyos. Dahil kung may Diyos-Diyosan dito, ang tunay na Diyos ang siyang gigiba. Kinakatakutan ng mga pagano ang lugar na to, pues ako na tunay na Diyos. Itong kinatatakutan ninyong lugar at inaakalang sinumpang lugar, ako mismo ang gigiba. Dito ko itatayo ang aking iglesia. Kaya yung Matthew 16 verse 18 na Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, sinumpang lugar yan. Giniba ni Kristo yung tawag nito, yung tradisyon na isinumpa yung lugar na yun. Siya ang gumiba nun. Kaya kung iniisip nila na yung Matthew 16 verse 18, yung kung saan nagtayo si Christ ng iglesia, feeling nila banal na lugar o maayos, maaliwalas. Hindi, sa kuweba yun. Isinumpa siyang lugar. Kinatatakutan. Kaya kapag nababasa nyo ang Matthew 16 verse 18, lagi nyong iisipin na ang pinagtatagaan ni Kristo ng iglesia ay yung lugar ng isinumpa. Kaya nga 'di ba ang sabi niya, maging sa pintuan ng Hadis ay hindi mananaig laban dito. Kasi nga kinikilala yon na gates of the underworld, gates of hell. Kaya dinirekta sila ni Kristo, maging ang pintuan ng Hadis ay hindi makakapanaig laban sa kanya. Laban sa iglesyang itatatag ko kahit anong klaseng impyerno ka pa.
hindi ka magtatagumpay sa itatatag ko. Kaya hindi po totoo na natalikod ang iglesia. Hindi totoo na ang iglesia natalikod. Hindi makakapanaig ang pintuan ng Hadis. Paanong matatalikod? Hindi nga mananalo. Hindi ba? Sabi sa Matthew 16 verse 18, sinumpa na yung lugar na yon. Pinuntahan ni Kristo kahit takot na takot yung 12 apostles. Panginoon, na dumato pinuntahan natin, bawal ng mga Hudyo dito, baka may makakita sa atin. Ganon, ang takot nila. Sinumpa to. Karuman-duman ang lugar na to. Pero anong sabi ni Christ? Habang sila ay nasa lugar na yon na isinumpa, dahil doon pinapatay ang mga sanggol, inaali sa mga Diyos-Diyosan, kung anong-anong mga kahindik-hindik, ang ginagawa ng mga pagano doon sa lugar na yon. Doon sila gumagawa ng ritual, doon sila sumasamba, doon sila nagsasacrifice ng mga buhay ng mga tao. Doon din pinaniniwalaan yung si Christ. Di ba nung baby si Christ, sinanting siya ni Haring Herodes? Doon din pinaniniwalaan yun. Na pinatay yung mga batang batang may edad na 3 taon ba yon pababa? O 2 taon pababa? Doon. Sa lugar na yun, Matthew 16 verse 18, doon yun. Kaya takot na takot yung mga apostles. Pero anong sabi ni Christ? Ni ang pintuan ng Hadis ay hindi makakapanaig laban dito. Paanong matatalikod? Yung impyerno. Yan, ako na, yan. Tsaga-tsaga na lang po tayo ha, kasi tinopak na naman yung SIM card ko. So, yun, impyerno na yun. Hindi raw niya kayang, talunin ng iglesia. Diba? Kaya hindi siya pwedeng matalikod. Now, ang pahayag ni Pedro ay nagmumula sa Diyos. Eto na yung nagsalita si Pedro, dun mismo. Dun mismo sa kung saan nagtatag si Kristo ng iglesia. Anong sabi? Matthew 16 verse 17, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung nagsalita si Pedro ng tamang sagot dun sa tanong ni Christ, di ba? Sino ako para sa inyo? Di ba? Yung nasagot ni Pedro yan ng angkop kay Kristo, di ba? Diyan nangyari, dun mismo, sa sinumpang lugar na yon. Na sa Matthew 16 verse 17, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Amang nasa langit. Doon, sa Caesarea Philippi. Ngayon, habang nandoon sila, hindi sumagot na si Peter, di ba? Di sumagot din si Christ. Sabi ni Christ, yung pahayag mo nagmumula sa Amang nasa langit yan. Doon sinabi ni Christ. Doon sinugo si Kristo sa harapan ng mga alagad. Matthew 16 verse 18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw Pedro, which is Petros o small pebble, sa ibabaw ng batong ito, which is Petra, large massive rock, itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hadis ay hindi makakapanaig laban dito. Diyan pumasok ang aral ng Petros at Petra. Pag sinabing Petros, small pebble. Pag sinabing Petra, batong ito, a large massive rock, malaking bato. No? Ngayon, itong talata ng Mateo 16 verse 18 ay mayroong dalawang klaseng interpretasyon na inalalarawan ng mga sinaunang Kristiyano. May dalawang klaseng interpretasyon yan. Ano yung dalawang klaseng interpretation na to ayon sa kasaysayan ng mga sinaunang Kristiyano? Una, pag sinabing Matthew 16 verse 18, ang Roman Catholic Church ay itinuturo dito ang konsepto ng Matthew 16 verse 18 bilang sa ibabaw ng batong ito, which is Christ. No? Sino yung batong yon? Si Christ. Sa ibabaw ng batong ito, sa ibabaw ni Kristong ito, itatayo ko ang aking iglesia. No, ito naman si Peter. Kaya nagkaroon tayo ng papacy o tinatawag na apostolic succession sa ilalim ng Iglesia Katolika.
Pag sinabing sa ibabaw ng batong ito, kung iintindihin natin ang Matthew 16 verse 18, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng katawan kong ako si Kristo, itatayo ko ang aking iglesia sa pamamagitan mo. At dahil itatayo ko ang iglesia sa pamamagitan mo, magkakaroon ng papasi. At pag nagkaroon ng papasi, magkakaroon ng apostolic succession. Kaya meron tayong apostolic traditions na hindi mababasa sa banal na kasulatan dahil ang pagtatatag ni Kristo ng iglesia, which is the Roman Catholic Church, ay nagsimula at nabuo sa panahon na wala pang compiled Bible. At sa panahon na wala pang compiled Bible, dito nabuo ang mga traditions ng Catholic Church sa ilalim ng oral teachings ng mga apostles and the disciples. Okay. Naiintindihan niyo po ba? Sana po hindi kayo nahihirapan ha. Kasi nahihirapan po talaga kung pag-aralan siya. Okay. Kalawa, sa ibang mga sinaunang Kristiyano, ang testamento ng Matthew 16 verse 18 na ang bato ay si Kristo dahil ito daw ay pinagtibay mismo ni Apostol Pedro ayon sa kanyang pahayag. So naniniwala din ang sinaunang Kristiyano na ang bato talaga si Kristo dahil mismong si Pedro daw mismo ang nagpatibay na ang batong ito ay si Kristo. Meron ba tayong mailalatag na si Kristo mismo yung tinutukoy na bato doon sa Matthew 16 verse 18? Meron ba tayong mababasa? Okay. Una, ginamit ni Kristo ang salitang Petros para ilarawan si Apostol Pedro. Ulitin ko. Ginamit ni Kristo ang salitang Petros para ilarawan si San Pedro. Ginamit naman ng Panginoong Jesus ang salitang Petra para ilarawan kung sino ang magtatayo ng iglesia. Sino ba magtatayo ng iglesia? Si Christ. Kaya ginamit niya yung salitang Petras o Petra. Dahil inilalarawan ng Petra dito kung sino ang magtatayo ng iglesia. Kaya si Christ ang naging Petra. Siya yung naging bato. Kasi siya yung magtatayo ng iglesia. At sa pamamagitan ng iglesyang ito na ipamamahala niya kay Pedro, si Pedro ay binansagan niyang Petros bilang maliit na bato. Itong maliit na batong ito, sa pamamagitan nito, siya ang mamamahala sa malaking bato na which is si Christ itself. Pag punta na siya ng langit. No? Kaya kahit kailan, no? Kaya ito ngayong teka lang. Kaya hindi kahit kailan magtatatag si Kristo ng iglesia. No, hindi kahit kailan magtatatag si Christ ng iglesia sa maliit na bato which is Petros, kundi sa Petra which is si Christ o yung rock. Hindi pa pwedeng itatag ni Christ yung iglesia sa Petros, sa maliit na bato, mabubuwag yun. Kailangan itatag ni Christ yung iglesia sa Petra, dun sa malaking bato. Iglesia niya yun eh. Kaya hindi siya pwedeng matalikod. Walang ganon mga Mars, ha? Okay. Kalawa, hindi sinabi ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia kay Pedro. May nabasa ba kayo? May nabasa ba kayo na tawag nito? Na ikaw Pedro, upon Petra. Nabasa ba natin yung sa Matthew 16 verse 18? Upon you, Peter. Hindi. Pero anong sabi? No? Ano sabi? Upon this rock. Matthew 16 verse 18. Upon this rock. So ibabaw ng batong ito. Hindi sa ibabaw mo, Pedro. Kundi sa ibabaw ng batong ito. Kaya hindi po yan kay Pedro. Nasa ibabaw mo, Pedro. Upon you, Petros. That's wrong. Sa ibabaw ko, sa akin mismo, Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya nga 'di ba, sino ang ulo ng iglesia? Si Christ. Sino ang katawan? Tayong mga kaanib. 'Di ba? Kaya dalawa ang simbahan natin, isang building at tayo.
Dahil ang founder natin, siya mismo ang nagtatag ng iglesia. At hindi yan pwedeng itatag kay Pedro. Itatatag yan dun sa bato. At yung bato na yon, nasa ibabaw ng batong ito, ang nire-representa nun si Christ. Malinaw yan ha, Matthew 16 verse 18. Okay. Next. Si Apostol Pedro ay may naging 3 pangunahing kahinaan bilang isang Kristiyano. No? Hindi pa pwedeng itatag ni Kristo ang iglesia sa ibabaw ni Pedro dahil si Pedro ay nagkaroon ng 3 pangunahing kahinaan sa New Testament. Alam nyo ba yan? Alam nyo ba na naging mahina si Pedro? Kahit siya ang pinili ni Christ, na siya ang mamamahala ng Catholic Church, meron siyang 3 kilala na naging kahinaan sa New Testament. Isa-isahin natin. Mateo 16 verse 23. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, yan hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Pedro na yan. Anong sabi ni Christ kay Pedro? Satanas, lumayas ka dito. Kinokontra mo yung kalooban ng Diyos sa akin. Bakit ganyan ka? Hindi pwedeng itayo kay Pedro yan. Bakit? Mahina. Mabubuwag ngayon yung iglesia. Yan ang isa. Kung bakit hindi pwede kay Pedro. Tayo sa pangalawa. Galatia 2:11. Galatia 2:11. Sinalungat ni Pablo si Pedro. Nang si Pedro ay dumating sa Antioquia, tinutulan ko siya ng harapan dahil siya ay mali. Nagkakamali si Pedro. Kaya kapag kayo nagkakamali din kayo sa aral, huwag kayong mahiya. Kahit si Pedro nagkakamali din. Tinuwid ni San Pablo to think ang may hawak ng authority, si Peter. Pero anong sabi sa kanya ni Pablo? Nang si Pedro dumating sa Antioquia, tinutulan ko siya ng harapan. Dahil siya ay mali. So harap-harapan silang nag-usap. Mali ka, Pedro. Mali ang latag mo. So may pagtatalo na. May debate na. Maging si San Pedro na siyang unang Santo Papa natin nagkakamali. Tayo pa kaya? Diba? Apostol na yon. Nasa kanya na yung mga susi ng langit. Pero nagkamali pa din. Hindi ba? Kaya walang masama kung magpapatama tayo. Dahil kung ano man yung nararamdaman nating pagkapahiya, ganun din na nararamdaman ni San Pedro nung tinama siya ni San Pablo. Di ba? Para tayo ay umunlad at magkaroon ng growth, minsan tanggapin din natin yung mga bagay yung mga bagay na kakulangan natin sa aral. Kasi diyan tayo magtatagumpay. Okay? No, kaya sa harap ng maraming tao, tinutulan ni Pablo si Pedro sa isang seryosong usapin patungkol sa katuruan. Hindi magtatatag si Kristo ng iglesia sa isang mahinang tao. Kaya ang nagtatag nun si Christ at hindi sa ibabaw ni Pedro. Ikatlo, Matthew 26 verse 69 to 75. Hindi ko na siya sinulat, masyado siyang mahaba. Ang tagpong ito, and Peter remembered the prophetic words of Jesus when he had said, before a rooster crows, you will deny me 3 times. And he went outside and wept bitterly in repentance. Ito yung itinatwa niya si Christ ng 3 beses. Tapos, di ba sabi ni Christ, bago tumimlao kang manok. Kaya nga dyan nagsimula yung manok ni San Pedro Dyan nagsimula yun yung manok ni San Pedro, yung tandang. Dahil di ba sabi ni Christ, tandaan mo, bago tumilao kang ang tandang o ang manok, ididinay mo ko ng 3 beses. No? Ididinay mo ko ng 3 beses. Sabi ni Dandy P. Kaganaan, hindi doon kay Pedro itinayo ang... Bakit itatayo kay Pedro yung iglesia? Diyos ba siya? Bakit itatayo kay Pedro yung iglesia, Dandy P. Kaganaan? Diyos si Pedro? Itatatag ang iglesia dapat sa Diyos. Kaya nga may iglesia ng Diyos, di ba? May iglesia ba ni Pedro? Bakit itatatag kay Pedro? Itatatag kay Kristo. Dahil si Kristo nga nagtatag.
Ano, nagtatag si Kristo ng iglesia para kay Pedro? Bakit kay Pedro itatatag? Mali aral mo. Okay. Next. Si Kristo ay kinikilala bilang cornerstone o pundasyon ng simbahan. Dahil si Kristo yung nagtatag, dahil sa kanya, kaya nagkaroon ng iglesia. Hindi po pwede na magtatag si Kristo sa ibabaw ni Pedro. Hindi po nagtatag si Kristo ng iglesia para kay Pedro. Kasi si Pedro mahina. Si Kristo ang pundasyon, siya ang cornerstone ng church, kaya itinatag ang iglesia sa pamamagitan ni Christ, na siyang ipinamahala niya kay San Pedro. Dapat Diyos ang magtatatag. Diyos ang magtatatag ng iglesia. Hindi pa pwedeng nagtatag ang Diyos para kay Pedro. Mali yun. Anong hindi yan turo ng Iglesia Katolika Dante P. Kaganaan? Nagtatag si Kristo ng iglesia para kay Pedro? Ha? Anong sinasabi mong mali yan? Hindi yan turo ng Iglesia Katolika. Si Kristo ang ulo. Tayong mga Katoliko ang katawan. Sinasabi mo na nagtatag si Kristo ng iglesia para kay Pedro? Mali yan. Gusto mo, pagtapos neto, talakan tayo? Ha? Anong check your knowledge po? Standard references tong ginagamit ko. Ha? Si Kristo nagtatag ng iglesia para kay Pedro? Sino nagturo sa'yo? Iharap mo sa akin. Ha? Bakit nagtatag si Kristo ng iglesia para kay Pedro? So kung wala si Pedro, walang iglesia? Ha? Anong saan? Mamaya ka sa akin. Mamaya ka sa akin. Okay. Ngayon, nauunawaan ni Pedro na hindi siya ang bato. Hindi si Pedro ay hindi siya yung bato, which is Petra, na kung saan itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia. Tanggap ni Tanggap ni Pedro yan, na hindi siya yung bato. Kaya mali ang sinasabi ng Katolikong pulpul na to, tong Dante P. Kagaanan, pulpul ka. Nagtatag si Kristo ng iglesia para kay Pedro, tanggap nga ni Pedro na hindi siya yung bato. May sitas ako. Pulpul ka. Pakilala mo sa akin yung nagturo sa'yo, ha? Ipakilala mo sa akin yan. Okay. May mababasa ba tayo na tinanggap ni Pedro na hindi siya yung bato? Dahil ang bato si Christ. Ang bato si Christ. Hindi si Pedro. Sino nagturo sa'yo, Dante P. Kagaanan, na ang bato si Pedro? Kailan naging Petras si Pedro? Kailan naging Petras si Pedro? Baka ikaw ang mapahiya sa akin, iharap mo sa akin yung CFD. Tawagin mo dito, i-mention mo. Tawagin mo. Kailan naging Petra si Pedro? Baka ikaw ang mapahiya sa akin. True church to. Ha? Sinong mentor mo? I-mention mo dito. Kailan naging Petra si Pedro? Ha? Kailan naging Petra si Pedro? Ha? O sino yung rock na yan? Sino yung rock na yan? Na sinasabi mo, yung rock na yan, sino yan? Si Pedro yan? Sigurado ka? Pakilala mo ako sa mentor mo, ha? Okay. Maging si Pedro, tinanggap niya na hindi siya yung bato. Tinanggap niya yan. Hindi ako yung bato. Unang Pedro 2:4 hanggang 6. Unang Pedro 2:4 hanggang 6. Lumapit kayo sa kanya, sa batong buhay, which is si Kristo to. Sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Si Pedro na nagsabi nito. Si Kristo yung batong buhay na siyang itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat sinabi ng kasulatan, tignan nyo,
Nilagay ko sa Sion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa kanya. Ang iglesia na siyang itinatag sa bato, na which is ito yung rock o tinatawag nating Petra, ay siyang si Kristo mismo. Hindi si Pedro, Dandy P. Kaganaan. Anong chapter ka ng CFD? Anong chapter ka ng CFD? Ha? Paano magiging si Pedro ang bato? Sinong mentor mo sa CFD? Anong chapter mo? Sige nga. Malakas loob mo, di ba? Banggitin mo rito yung chapter mo. Banggitin mo. Kakausapin ko yung chapter mo. Paano naging bato si Pedro? Magdedebate kami ng chapter mo. Banggitin mo. Katoliko ka, di ba? Dandy P. Kagaanan. Anong chapter mo ng CFD? Tawagin mo mentor mo. Kailan naging bato si Pedro? Sa ibabaw ni Pedro, itatayo iglesia? Sigurado ka? Inaral mong maigi yan? Anong chapter mo? Iharap mo sa akin yung mga debater nyo dyan. Huwag ka magkakalat ng heretical na aral dito sa live ko, ha? Okay. Ang iglesia na siyang itinatag sa bato, itong rock na to, upon this rock, na siyang tinatawag na Petra, si Kristo yan. Upon this Christ. Hindi yan upon this Peter. Upon this Christ, I will build my church. Upon this rock represent Jesus Christ. Paanong magiging Pedro yan? Dandy P. Kagaanan. Tawagin mo mga chapter mo. Tawagin mo, naka-live ako. Magkahiyaan tayo dito. Nagtuturo ka ng mali, nanggigigil ako sa'yo. Okay. Ngayon, sabi ni Dandy P. Kagaanan, hindi ako CFD, nasa Catholic.com yan, Catholic Ans. Napakatanga mong Katoliko. Napakatanga mong Katoliko. Upon this rock, si Peter yung rock? Sigurado ka? Sino po yung mga CFD dito? Sino yung mga CFD dito? Sino ang nakakaalam kung sino ang nire-representa ng bato? Bungangaan nyo nga to. Etong Dandy P. Kagaanan, kakahiya kang Katoliko? Hiyang-hiya ko sa'yo. Upon this rock, I will build my church. Sino yung rock na yon? Si Pedro o si Kristo? Sino? Dandy P. Kagaanan. Magre-review ako mamaya ng mga comment dito. I-screenshot ko yung sinasabi mo, ha? At ipopost ko yan sa social media. Baka natutulog ka pa. Ang tagal ko nang dumedebate ng live. Matagal na yan na nilalatag nila Kuya Melchor Manalili at ng mga Catholic debaters na ang rock na yan ay si Christ. Nanonood ka ba ng mga debates? Expose ako sa mga debate at sa mga lectures. Itinuturo yan ng mga sikat at batikang debaters ng Katolikong simbahan sa Pilipinas. Bakit hindi mo alam yan? Bakit hindi mo alam yan? Mag-antay ka, tatapusin ko lang to. Ipopost ko yung comment mo kasama yung pagmumukha mo. Heresy? Ako? Heretical? Upon this rock, si Pedro yon? Sigurado ka? Upon this rock, yung bato, si Pedro? Tignan natin, Dandy P. Kagaanan. Upon this rock, si Pedro? Sure ka? Okay. Tuloy natin. Ni ang pintuan ng Hadis ay hindi makakapanaig laban dito. Diba? Kasama yun sa Matthew 16 verse 18. Ni ang mga pintuan ng Hadis ay di makakapanaig laban dito. And I tell you, sabi Matthew 16 verse 18, you are Peter. Yan ha. And I tell you, you are Peter, upon this rock. Hindi marunong tong
umintindi ng talata. And I tell you, Peter, sinasabi ko sa iyo, Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Nabasa mo ba na sa ibabaw mo, Pedro? Anong sabi sa Matthew 16 verse 18? And I tell you, you are Peter. And upon this rock, sinabi bang upon Peter? Ha? I tell you, upon this rock? Hindi, I tell you, Peter, upon you. Upon you ba? Sinasabi ko sa iyo, kausap niya si Pedro, Pedro, kausap kita, sinasabi ko sa iyo. Sa ibabaw ng batong ito. Ha? Sa ibabaw ng batong ito? Hindi sinabing sa ibabaw mo, Pedro? Dandy Pic Kagaanan, hindi ko na ito i-record, i-upload ko to sa YouTube channel ko, huwag kang mag-alala. Sanrio pa ba? Upon this rock, I will build my church. Kung ang rock na yan ay si Pedro, lalabas, nagtatag si Christ ng iglesia para kay Pedro. Diba? So kung wala si Pedro, walang church. Oh. So lalabas, si Kristo ay napilitang magtatag ng iglesia para dahil kay Pedro. Ganun yun di ba? Ganun ang lalabas nun. Kung ang bato ay magiging si Pedro, lalabas, kaya nagtatag si Christ ng iglesia para kay Pedro. So napilitan si Kristong magtatag ng iglesia dahil kay Pedro, na which is wrong. So lalabas, iglesia ni Apostol Pedro yon. Hindi yun iglesia ni Kristo. Dahil ang iglesia ni Kristo, dapat si Kristo ang magtatatag. At pag siya ang nagtatag ng iglesyang yon, sa kanya yon. Itinatag ang iglesia ni Kristo dahil gusto ni Kristo, para sa kanya, kasi kanya yung iglesia. Kaya nga 'di ba, ang lagi nating sinasabi, pag hindi ka tatag ni Kristo, hindi ka tatag ng Diyos. Hindi yan pwedeng itatag kay Pedro. Dahil kung ang iglesia ay itatatag dahil kay Pedro, hindi na yan tatag ng Diyos. Napilitan na lang si Christ na magtatag ng iglesia dahil kay San Pedro, na which is wrong. Gusto ni Kristo magtatag ng iglesia, at ang iglesyang kanyang iglesyang itinatag ay kanya. At dahil sa kanya yon, siya yon. Kanya yun eh. Hindi ka pwedeng tawaging Kristyano. Kasi kung nagtatag si Christ dahil kay San Pedro, hindi ka Kristyano. Magiging pagano ka, magiging Diyos mo si Pedro. Dahil ang lalabas doon, labag sa kalooban ni Christ, magtatag ng iglesia, napilitan na lang kasi si Pedro yung bato. Ano ngayon ang rule ni Christ? Oh, kung si Pedro ang bato sa Matthew 16 verse 18, saan napapasok si Christ doon? Wala na. Upon this rock. So ibig sabihin, sa ibabaw mo, Pedro, itatayo ko aking iglesia? Magiging pundasyon ngayon at haligi at suway ng katotohanan si San Pedro, hindi na si Christ, hindi na ang church. Paano nangyari yon? Mukhang di yata nag-aaral tong Dandy Pic Kagaanan na to. Napakabobo mo naman, Katoliko ka pa man din. Di ba? Kaya yan ang nakakatakot sa ibang Katoliko, self-interpretation. Pag nasita mo, masama loob. Okay. Ngayon, dun sa Matthew 16 verse 18, meron tayong nabasa, no? Binasa ko sa inyo. And the gates of hell will not prevail against it. No? And the gates of hell will not prevail against the Christ Church. Diba? So, ano ba to? Anong diwa nito? And the gates of hell will not prevail against Christ Church. Ano ba to? Diba? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hadis ay hindi makakapanaig laban dito. Ano tong pintuan ng Hadis na hindi makakapanaig laban dito? Ano to? Okay. Ang diwa neto, unang-una,
Nais ipaunawa ni Kristo sa kanyang mga alagad na ang mismong lugar ng pagano na mababasa natin sa Matthew 16 verse 18 na matatagpuan sa Caesarea Philippi, na ang kanyang simbahan na itinayo mismo sa lugar ng mga paganong yon sa Caesarea Philippi ay hindi maaaring magapi, hindi maaaring madaig, kaya hindi maaaring matalikod ang iglesia. Pinakikita ni Christ doon sa maging ang pintuan ng hadis ay hindi makakapanaig laban dito para ipakita na kahit gaano pa kamakapangyarihan ang paniniwala ng mga pagano sa lugar na ito, hindi nila pwedeng gapiin ang iglesyang itatatag ko dito dahil siya ay tunay na buhay na Diyos. No? Yun ang gusto niyang ipatunayan na kung yung mga Diyos-Diyosan nagapi, kasi nga kinatatakutan na yung lugar eh. 'Di ba? Nagapi, nadaig. Ako na tunay na Diyos, walang makakadaig sa akin. Yun ang una niyang gustong patunayan doon sa and the gates of hell will not prevail against the Christ Church. Okay. Ang salitang pintuan o yung ginagamit na gates, yan ay ginagamit na termino sa mga sinaunang panahon bilang proteksyon sa mga kaaway na napasok ang kanilang teritoryo. Yung pag sinabing gates, 'di ba, merong pintuan ng Hades, gates of hell. Yang salitang gates na yan ay ginagamit na noon pa ng mga sinaunang Israelita para bigyan ng boundaries yung mga kalaban. So kapag sila pumasok ng pag kunyari, may digmaan, nakapasok na sila sa pintuan, ibig sabihin, may mga kaaway o kalaban na pumasok sa kanilang teritoryo. Kaya ang ginamit na term dyan ni Christ, no, maging ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Ibig sabihin, maging ang kaharian ng impyerno ay hindi mapapasok ang teritoryo ng iglesyang itatatag ni Christ. Pag sinabing gates o pintuan, yan yung boundaries o yung teritoryo. Kaya yung teritoryo na nasa Hades ay hindi magagapi ang teritoryo na nasa iglesia ko. Hindi nyo yan matatalo. Kaya hindi pwedeng matalikod ang iglesia. No? Okay. Ngayon, ang pagtatayo ni Kristo ng iglesia sa lugar ng pagano ay isang malaking insulto sa mga pagano dahil ang salitang pintuan na siyang tatag ng mga pagano ay pinasok mismo ni Kristo upang gibain ang mga maling pananampalataya ng mga paganong sinasamba sa Diyos-Diyosan. Walang makakagiba sa sembahang tatag ni Kristo, which is the Roman Catholic Church, kahit magsama-sama pa kayong mga protestanteng sumupot. So yung ginawa ni Christ, doon sa pagpasok niya doon sa lugar na kung saan doon sinasamba yung mga Diyos-Diyosan, doon siya nagtatag ng iglesia, malaking pang-iinsulto yun sa mga pagano, ha? 'Di ba? Kumbaga, ando doon lahat ng mga false god nila, doon sila sumasamba. Biglang ang pinakahuling darating si Christ. Tatayo ko rito ang aking iglesia. Ni ang pintuan ng Hades, ano yung pintuan ng Hades? Nilalarawan doon yung mga Diyos-Diyosan. Kayong mga Diyos-Diyosan, hindi nyo matatalong simbahan ko. Ganon sa modern na salita. Pedro, eto, itong lugar na to, Pedro. Dito sinasamba mga Diyos-Diyosan, di ba? Itong lugar na to. Okay, dito ko tatayo yung iglesia ko, ha. At lahat ng mga Diyos-Diyosan na yan, hindi yan magagapi. Itong iglesyang itatatag ko. Ganon. Ganon si Kristo katapang. Ganon siya lumalaban na, oy, yung mga pagano kayo, hindi nyo ako kakayanin. Kula na lang, ganon, di ba? Kayong mga pagano kayo, hindi nyo ako kakayanin. Hindi nyo kakayanin ng iglesyang itatatag ko rito. Dahil ako ang Diyos nyo. Mga Diyos ang peke kayo, ako ang tunay na Diyos. Ganon yung yung tapang ni Christ kung gagamitan natin ng modernong pananalita. Sa ibang mga sinaunang Kristiyano, naniniwala sila na ang pagtatag ni Kristo ng iglesia sa bayan ng pagano ay pagpapakita ng pag-atake niya sa mga tatag ni Satanas na umiral sa panahon na yun. So yung sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, yung panahon na hindi pa nako-compile ng Bible, pero syempre, alam naman din nila yung Matthew 16 verse 18 dahil galing yan sa manuscript.
pinaniniwalaan ng mga ibang mga sinaunang Kristiyano na ang ginawa ni Kristo pag-atake. Umatake talaga siya directly na itong lugar ng mga paganong to, hindi kayo Diyos, ako Diyos, walang makakagapi sa iglesyang itatatag ko. Ganon siya ka-confident. Kaya, lumalabas, ang mga sinaunang Kristiyano, hindi lang puro depensa. May offense attack din sila. Hindi sila pwedeng salag lang ng salag. Ibig sabihin, lumalaban. At yan din ang nakikita ko na point of view kung bakit pinako si Christ. Kasi lumalaban siya sa mga pagano, lumalaban siya sa mga Hudyo, sa mga Pariseyo, sa mga Saduseyo. Nilalabanan niya yan. Hindi lang siya puro defend. Kaya kung i-imagine natin, siguro talagang napakasakit ni Christ magsalita pagdating sa aral. Para ipako at manggigil sa'yo yung Judaism, di ba? Para manggigil sa'yo, talagang pahirapan ka ng bonggang-bongga. Ibig sabihin, ganun kasakit. Ganun kasakit magsalita si Christ nung nabubuhay pa. Para patayin ka. Okay. Ngayon. Saan ba tayo? Nagtatag si Kristo ng iglesia dahil ang nais lamang niya ay ma-involve ang simbahan na tatag niya sa mga komunidad at kunin ang lahat ng ligaw na tupa at ipasok sa iglesyang tatag niya. Nagtatag si Christ ng church, hindi po para kay Pedro. Kaya hindi siya pwedeng maging bato. No? Dandi pi kagaanan. Hindi pwedeng maging bato si Pedro. Hindi pa pwedeng nagtatag si Kristo ng iglesia dahil kay Pedro, mali. Ang dahilan ni Christ kung bakit nagtatag siya ng iglesia, yan. Now, ang dahilan ni Christ kung bakit siya nagtatag ng iglesia, kasi gusto ni Kristo na ma-involve ang simbahang itinatag niya sa mga komunidad at kunin ang lahat ng mga ligaw na tupa at ipasok doon sa loob ng kawan niya. Gusto niya, yung iglesyang itatatag niya ay maging daan sa bawat komunidad, sa bawat bansa, na maging kawan para sa mga tupang naligaw at mapunta sa tamang relihiyon at pananampalataya. Si Kristo ay nagtatag ng iglesia para sa mga tao, hindi para kay Pedro. Kaya yung bato na yan, si Kristo yan. Hindi yan pwedeng maging si Pedro. Dahil kung si Pedro, yung bato na tinutukoy doon, siya yung bato, lalabas, si Pedro yung nagtatag ng iglesia. Kasi sa ibabaw ng batong ito, siya yung magiging iglesia, si Pedro. Yung bato, yun yung mismong iglesia. Kung magiging bato si Pedro, lalabas ang simbahan ay si Pedro mismo, hindi na si Christ. Kasi itinatag ang iglesia dun sa bato. So kung itinatag ang walang signal. Ayun, walang signal. Pasensya na. Nagagets niyo po ba ako? Kung si Pedro yung bato, lalabas yung simbahan, si Pedro. Dahil tinatag ni Kristo yung iglesia dun sa bato. So meaning to say, tinatag ni Kristo ang iglesia dun kay Pedro. Kaya ang simbahan natin, si Pedro, hindi si Christ. So mali po yun, di ba? So dito tayo ngayon sa kamatayan niya sa krus. Mula sa Caesarea Philippi, naglakbay si Kristo hanggang Jerusalem. So, from Caesarea Philippi, naglakbay ang Panginoong Jesus papuntang Jerusalem. Matthew 16 verse 21 to 23. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanya. Matthew 16 verse 21 to 23. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang nangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, wag nawang itulot yan ng Diyos. Kailanman hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit tinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. So itong Matthew 16 verse 18, nung sila ay nasa Caesarea Philippi, kung saan ito naganap,
ito na yung nagsimulang maglakbay si Kristo papuntang Jerusalem, at dito niya sinabi kay Pedro na may masamang mangyayari sa kanya pag nagpunta na siya ng Jerusalem. At dito siya pinigilan ni Pedro na, hindi pwedeng mangyari sa iyo yan, Panginoon, hindi ako papayag. Kaya siya sinabihan ni Kristo, Satanas, lumayas ka dito, lumayas-layas ka. Yan. Kaya siya napunta ng Jerusalem. Mula sa Caesarea Philippi, kung saan siya nagtatag ng iglesia, si Kristo ay naglakbay patungo sa bayan ng Jerusalem. Si Kristo ay nagturo sa mga disipulo sa pag-commit o kung paano ka makikiisa o magko-commit sa iglesia. Mateo 16 verse 24 to 27. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Ito yung tinuro ni Christ sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga alagad, kung paano ka magiging isang tunay na Kristiyano. Pasanin mo ang krus mo. Huwag kang matakot mamatay kung alang-alang lamang sa katotohanan. No? Kaya, dito sa mga kasaysayan na nilalatag ko sa inyo, isang mabigat at malalim na pagpapatibay na hindi po protestante ang tatag ni Christ. Gusto kong malaman ninyo na itong presentations natin ng True Church ay pinaghirapan ko po talaga itong saliksikin. Pinaghirapan ko po itong aralin. Gusto kong maintindihan ninyo gusto kong mapagtibay sa inyo that the Protestant churches, they are fake churches. Wala lang alam ang mga Pilipino dito Bakit? Kasi wala naman tayo sa lugar ng Jerusalem. Kaya gusto kong dalhin ang Jerusalem sa Pilipinas. Gusto kong iparating at ipaliwanag sa inyong lahat kung anong meron sa Jerusalem. Kung anong meron sa Caesarea Philippi. Kung anong meron sa Matthew 16 verse 18. Madaling nabubulag, madaling nauuto, madaling nalilinlang ang mga Pilipinong mananampalataya dito sa ilalim ng Katolikong simbahan. Bakit? Dahil wala namang tayong kakayahan na makapunta sa bayan ng Jerusalem. Pero kung malapit-lapit lang ang Jerusalem dito at malalaman nila ang kasaysayan ng mga iba't ibang simbahan na umiiral doon sa ilalim ng Christianity, mapapatunayan nating maigi na yan ay Katolikong simbahan. Dahil ang bayan ng Jerusalem ay monistic religion na ang kinikilala lamang doon ay Islam, Catholic Church at Judaism na tinatawag ding Abrahamic religion. Kaya mahalaga na malaman natin ang kasaysayan. Dahil ang kasaysayan ng nasa Jerusalem, ang kasaysayan ng nasa Roma ay hindi yan na ituturo ng maayos at mabuti dito sa ating bansa. Kaya para malaman nila ang pinagmula ng Christianity na umiiral dito sa Pilipinas, kailangan malaman natin kung saan siya nagmula, saan siya nagsimula, anong taon nagsimula, saang mga bansa nakarating. No? So ano po ba yung moral lesson dito sa nilatag ko sa inyo? Unang-una, bilang tayo ay mga magkakapanalig na Katoliko, tayo ay may iisang simbahan, iisang pagbibinyag, iisang Diyos, no? Tayo ay magkakapanalig na Katoliko, tayo ba ay lalaban sa maling aral o magtatago na lang at hahayaan silang magkalat ng lagim? Bilang mga Katoliko tayo, hahayaan na lang ba natin sila na manlinlang ng maraming mananampalatayang Pilipino dito sa Pilipinas? Tandaan nyo po, walang protestante sa Caesarea Philippi kung saan naganap ang Matthew 16 verse 18. Tayong mga Katoliko ay naniniwala na si Kristo at ang kanyang simbahan ay mas makapangyarihan kesa kay Satanas. Kaya hindi maaaring magapi, hindi maaaring madaig, hindi maaaring matalo, at lalong-lalo na hindi maaaring matalikod ang iglesia dahil kasama natin si Kristo magpakailanman. At yan ay mababasa sa aklat ng Juan 4 verse 16.
Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama nyo magpakailanman. Hindi pwedeng matalikod ang iglesia. Hindi pwedeng maging irresponsable si Kristo sa iglesia na kanyang itinatag. Dahil siya ay nagbitaw ng salita sa Caesarea Philippi, Matthew 16 verse 18, ni ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Walang pwedeng tumalo, walang pwedeng makadaig, walang pwedeng makapanaig sa iglesyang tatag ni Kristo, which is matatagpuan sa bayan ng Jerusalem na ang tanging kinikilalang Krisyanong relihiyon na naroroon, walang iba kundi ang Catholic Church. Hindi po Protestant Church ang kinikilala doon dahil wala pong sect registration sa bayan ng Jerusalem. Kaya lahat ng protestante dito sa Pilipinas, mga peke kayo. Okay. Bilang tayo ay mga Katoliko, mahalaga na alam natin ang mga kasaysayan at tradisyon ng ating simbahan upang hindi tayo malinlang ni Satanas na siyang pasimuno ng pagkakaroon ng protestante. So, dahil tayo ay magkakapanalig na Katoliko, at alam natin na ang ating pananampalataya bilang Katoliko ay nagmula sa lahi ng mga Hudyo, doon natin saliksikin sa bayan o sa bansa ng mga Hudyo kung ano ba ang naging kasaysayan ng Christianity doon. Hindi tayo pwedeng lumundag agad sa Pilipinas tapos gagamit ka ng Bible. Hindi. Alam natin mga kapanalig ko, di ba, na ang pananampalatayang Christianity ay nagmula sa lahi ng mga Hudyo. Nandiyan ang pasimula ng Kristyanismo. Kaya dahil para malaman natin kung ano ang tunay na Christianity ang umiiral, dapat nating alamin kung ano ang naging tradisyon ng mga Kristiyano sa bayan ng Israel. Hindi po tayo pwedeng lumundag ng Punta Santa Ana sabay sisitas ka. Hindi po tayo pwedeng lumundag ng Apalit, Pampanga, MCGI tapos sisitas ka. Bago po tayo sumitas, tayo muna ay maglakbay at magsaliksik at sumuri sa panahon ng mga Kristiyano, sa panahon na hindi pa nabubuo ang Bible. Para maintindihan natin ang Bible, dapat nating maunawaan at maintindihan kung ano ang mga naging kultura at kaugalian ng mga sinaunang Kristiyano sa bayan ng Jerusalem sa panahon na wala pang Bible. Ano ang naging ganap ni Christ sa panahon na hindi pa niya itinatatag ang iglesia? Sino-sino ba ang mga paganong nandoon? Ano ba ang ginawang aksyon ni Kristo para ma-convert ang mga paganong ito? Hindi po tayo pwedeng lulundag tayo sa Punta Santa Ana tapos sisitas ka. Pupunta tayo ng Apalit, Pampanga tapos sisitas ka. Mali po yun. Bago ka sumitas, pumunta ka muna doon sa lugar na kung saan ito ay yung panahon na hindi pa po nabubuo ang Biblia. Para maintindihan mo ang banal na kasulatan, unang-una mo munang iintindihin yung mga panahon ng mga sinaunang Kristiyano sa panahon na kung saan hindi pa compiled ang Bible. Dahil kung naiintindihan mo na ang mga kaugalian, kasanayan at pamumuhay ng mga sinaunang Kristiyano sa panahon ng hindi pa buo ang Biblia, madali mo na lang maipapaliwanag kung ano ang konteksto at diwa ng mga sitas, chapters and verses na mababasa natin sa banal na kasulatan. Dahil ang Biblia ay nabuo sa panahon na wala pang Biblia. At ang mga protestanteng ito ay nabuo sa panahon na buo pa ang Biblia. Kaya kung gagamit kayo ng pagkakaunawa na dapat Biblia muna bago itukoy ang inyong iglesia, peke yan. Dahil ang tunay na iglesia ay naitatag sa panahon ng wala pang Biblia. Ang tunay na iglesia ay naitatag hindi po ng Biblia, kundi ng tradisyon. Ang tunay na iglesia ay naitatag sa panahon na kung saan mahina pa lamang ang mga mananampalatayang Kristiyano. Ang tunay na iglesia ay naitatag sa panahon na kung saan umiiral ang mga pagano. Kung ang iglesia mo ay naitatag sa panahon na wala ng pagano, kung ang iglesia mo ay naitatag sa panahon na may Bible na, kung ang iglesia mo ay naitatag sa panahon na umiiral na ang protestante, peke ang kinaaaniban ninyo. Okay. Mahalaga na dapat maunawaan natin ang galaw at aral ng kalaban na siyang umaatake sa Catholic Church o sa simbahang Katolika upang malaman natin
kung paanong depensa ang dapat nating gawin. Mahalaga po na alam din natin yung mga aral ng mga Protestant. At ang tanging maipapayo ko sa mga kapanalig kong Katoliko, kung nais ninyo na maprotektahan ng buo ang ating simbahan, aralin ninyo ang nagdaang kasaysayan. Mababasa yan sa Job 8:8. Napakahalaga ng kasaysayan. Ang lahat ng protestante ay nakadepende sa Biblia. At ang lahat ng nakadepende sa Biblia, which is tinatawag nating Bible alone, ang gigiba dyan ay ang iglesia na hindi nakadepende sa Biblia, kundi nakadepende sa panahon na hindi pa buo ang Biblia, na siyang dumalaban na ang Catholic Church nang hindi gumagamit ng Biblia. Kaya nating lumaban na walang Biblia, pero hindi kahit kailan magagawa ng mga protestanteng ito na ipagtanggol ang kanilang mga sulpot na sekta kung hindi gagamit ng Biblia. Dahil kung hindi sila gagamit ng Biblia, ano ang ituturo ng sekta nila? Wala naman silang history, wala pa silang traditions. Babagsak at magigiba ang isang protestanteng sulpot kung gagamitan ninyo ng kasaysayan at mga tradisyon ng ating simbahan na siyang pinasimulan ng mga sinaunang Kristiyano na ipinasa-pasa na hanggang sa ngayon ito ay ating ginugunita at ipinagdidiwang. Kaya tandaan po natin ito mga kapanalig, kapag ipinagtatanggol nyo na ang ating simbahan, which is the Roman Catholic Church, tandaan po natin, kailangan tanggapin nyo na makakaranas kayo ng persecution. At haharangan na kayo ng iba't ibang temptations para tumigil kayo bilang isang Catholic faith defender. Kapag ngayong gabing ito, mga nanonood sa akin ay tinatanggap nyo na kayo ay magiging CFD at ibibigay nyo ang lahat-lahat para ipagtanggol ang ating simbahan, tanggapin nyo na may mga persecutions na kayong makakaharap. Dadami na ang mga temptations, gagawa at kikilos na si Satanas para tumigil kayo sa pagtatanggol sa ating simbahan. Kaya ang masasabi ko lang sa inyong lahat, solo Dios basta. God alone. Tayong mga Katoliko, hindi tayo Christ alone, hindi tayo Bible alone. Tayo ay God alone. Solo Dios basta. So yun lang po, sana nag-enjoy po kayo sa presentations natin ngayon. Pinaghirapan ko po itong aralin at gusto ko po talaga maging kakaiba yung twist ng paglalatag ko regarding sa True Church, yung tipong madali nyong maiintindihan at sana kahit pasensya na po talaga kung nag-interrupt yung signal ko kasi talk and text yung gamit ko, talaga naglolo ko yung signal ko. Pero wag po kayong mag-alala, sa susunod po nating paksa pagdating sa history ng Roman Catholic Church, kakaibang twist na naman po ang ibibigay ko sa inyo para mas lalo po tayong ma-inspired, mas lalo tayong ganahan, mas lalo nating gustuhin na ipagtanggol ang simbahan. Kasi ang ibang Katoliko kaya lang naman yan nanlalamig, ang ibang Katoliko kaya nawawala ng gana sa pagdedefend ng Catholic Church kasi hindi nila naiintindihan. At ako, ayoko lang na naiintindihan nyo. Gusto ko nararamdaman ninyo yung pagmamahal ng simbahan sa ating mga kaanib ng Katoliko. At gusto kong iparamdam din natin bilang kaanib ng simbahang Katolika yung pagmamahal natin para sa simbahan. At bago ako magtapos, ulitin ko po gaya ng sabi nung Dandy Kagaanan, hindi po pwede na sa Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po pwedeng si Pedro yung maging bato. Kasi pag si Pedro po yung naging bato, lalabas si Pedro na yung simbahan. So si Pedro yung magiging ulo natin, hindi na si Christ. Hindi po pwedeng si Pedro. Ang ating simbahan ay si Kristo. Si Virgin Mary, si Blessed Virgin Mary, siya ang ating inang simbahan. Bakit inang simbahan? Dahil anak niya si Christ. Anak niya ang simbahan. Dahil ang simbahang mismong ito ay si Christ. Kaya nga 'di ba pag kay Blessed Virgin Mary, inang simbahan, dahil anak niya yung simbahan mismo.
Sino ba yung simbahan mismo? Si Christ. Siya ang ulo. Kung si Pedro ang magiging bato, si Pedro magiging ulo. Oh, edi ang lalabas, iglesia ni Pedro tayo. Hindi na tayo iglesia ni Kristo. Magiging iglesia ni Pedro tayo. Kaya nga tayo naging iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Dahil itinatag ang simbahan sa Diyos mismo. Mystical body of Christ, di ba? Paano magiging Peter yan, yung bato? Kaya mali yung yung turo. No? Maraming mga Katoliko rito na basta na lang makapaglatag ng aral, akala mo naman inaral talaga. Biglang sasabihin, ay nakuha ko yan sa Catholic Answers. Paano kung mali yung interpretations niya? Oh, ang daming Katolikong manonood, makikinig sa kanya, di ang daming naging heretical. Kaya ako galit na galit. Hindi ako, actually, mas galit ako sa Katoliko na naglalatag ng hindi inaral yung stand kesa sa mga Protestant kasi maraming Katolikong nagkakaisa paano kung maturuan niya ng mali? O tapos kung halimbawa nagla-live ako, sa akin naman sila natapat sa akin, ganyan ang stand. Di nabungangaan ko pa. Sumama pa loob sa akin. Mali yun. Hindi po kahit kailan tinuturo ng Catholic Church, ng ating simbahan, na yung upon this rock, sa Matthew 16 verse 18 ay si Pedro. Mali yun. Ha? Andi kaganaan? Kagaanan, mali yun. Hindi pa pwedeng maging bato si Pedro. Dahil kung magiging bato si Pedro, siya ay magiging simbahan. Lalabas, hindi tayo iglesia ni Kristo, iglesia tayo ni Pedro. Dahil ang magiging ulo natin ay si Pedro kung siya yung bato. Dahil ang ulo ng simbahan ay yung bato, kung saan doon itinatag ang iglesia. Kaya sa susunod, bago ka maglatag dito, Andy, kagaanan, i-make sure mo na yung stand mo tama. Kahit magtawag ka pa ng CFD, baka pagtawanan ka pa. Wag na wag kang basta-basta maglalatag dito. Tignan nyo, nawala yung Katoliko kanina. Diba? Naintindihan niya na mali siya. Ipaglalaban pa talaga. No? So, yun lang po mga kapanalig. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana na-appreciate nyo po yung presentations ko ngayon kahit na putol-putol. Pero binigay ko po yung best ko dito. Binigay ko yung lahat binigay ko lahat para lang ma-research ko ito. Sana nagustuhan nyo po. So, yun lang po. Maraming salamat. And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Yun lang po. Kain na po. Dinner time. Solo Dios, basta!